Ngayong gabi sa Giorno, kapabayaan sa mga ospital sa Samar, isisiwalat. Ano ang nasa likod ng tila napakasamang serbisyo ng mga pampublikong ospital sa mga probinsya? Samahan at sundan natin ang daang tinatahak ng mga teacher sa Samar. Sino ang magtuturo sa mga batang di naaabot ng dekalidad na edukasyon? Busugin natin ang ating mga mata sa obra maestra ng dalawang batang gumagawa ng pangalan sa mundo ng pagpipinta. Ang sining na sinauna, mga bata raw ngayon ang nangunguna. Alamin ang mga istoryang ito dito lamang sa Giorno. Magandang gabi po, ako si Lucy Cruz Valdez. Painting here in the wall in front is so cool. With all these stories, learning chairs. Wala nang ang gamot at gamit, kulang pa sa doktor. Mga ospital sa probinsya, patunay nga ba ng kapabayaan ng lokal na pamahalaan? Ano ang dapat gawin at sino ang matatakbuhan ng mga kababayan nating nangangailangan ng tulong pangkalusugan? Kasi si sinabi niya, yung mami congressman before leaders to this as solution for me. Ito ang pang-apat na beses sa loob ng isang araw na tinanggihan kami na mag-shoot at mag-interview ng doktor sa kahit na anong pampublikong ospital dito sa Samar. 9 na oras kaming pabalik-balik sa Katbalogan hanggang sa Calbayog para tingnan ang tunay na kalagayan ng mga pampublikong ospital. Ang misyon ng Giorno ngayong linggo. Sa Samar kami napadpad dahil sa dami ng naririnig naming reklamong pangkalusugan na hindi raw natutugunan sa mga ospital. Ilang doktor ang unang pumayag na magbigay sa amin ng panayam, pero pagdating sa ospital, nagbabago ang kanilang isip. Naintindihan ko agad kung bakit. Mahirap dito medical services sa province of Samar. Sabi ko nga, it's crisis talaga. Actually, sa identified ang Samar kasama. Naalarma kami sa nahagip naming takbo ng usapan ng mismong mga taga-ospital. Malaking pundo ng province. Palaging 10 million pesos yung budget dyan sa Calbayog District Hospital. Pero hindi nakakabili ng tray. Yung ibinibigay na lalagyan ng pagkain, silupin lang. Which is cancerous. Yung chemical pag mainit, yung chemical ng silupin, pag mainit, mahagos na pagkain, cancerous yun. Tapos yung isang itlog, pinaghatian pa yan sa 3 pasyente. 3, isang itlog, 6 pesos. Tapos kailangan magdala ka ng sariling ventilador para hindi ka mainitan. Ay, Madro, kasi ayun yung pinaka-hotspot na... Kahit maraming alam at may sariling mga reklamo, tumanggi ang doktor na magsalita sa harap ng kamera. Pinayuhan niya kaming magtanong na lang sa mga Samareño. Hanapin at tanungin din daw namin si dating Health Undersecretary Jaime Galvestan. Bukod sa mga sariling pag-aaral ng doktor tungkol sa sitwasyon sa mga pampublikong ospital, na-destino raw ito sa Samar ng ilang taon pagka-graduate ng medisina. Hindi kami nahirapan magkumbinsi ng taong magkukwento tungkol sa klase ng mga ospital sa probinsya. Ako, hindi ako natatakot magsalita ng katotohanan. Dahil naranasan ko na, reresitahan mo na kami. Naubos na yung pera namin, saka kayo re-repair naman sa ibang ospital. Isa lang ang pakiusap ni Robert. Huwag na raw ipaalam ang kanyang apelido para di na madamay ang mga kamag-anak niya sakaling may magalit sa kanyang sasabihin.
Ang panganay na kapatid daw niya ay namatay nang hindi nalaman kung ano ang sakit. Pabalik-balik ng ospital. O parang lagnat lang. Sinugod na namin sa ospital. Doon na naman sa ospital. Pagkaraan ng 3 taon, ina naman daw niya ang isinugod nila sa ospital. Matapos bumili ng mga gamot, sinabihan daw silang ilipat ang ina sa ospital sa Tacloban. Pero sa sasakyan pa lang, nalagutan na ang pasyente. Sumunod daw ang kanyang ama sa kanyang ina pagkaraan ng 6 na buwan. 2 araw lang ang itinagal nito sa ospital. Sila Robert din ang bumili ng lahat ng gamot, pati na bulak at alkohol. Noong nakaraang Disyembre, na-aksidente raw sa motor ang isang anak niyang lalaki. Sa provincial hospital din isinugod. Walang bulak. Yung damit ng anak ko ginagamit mga ng dugo. Resita sa akin, bulak, alcohol, betadine. Eh kung mayroon sila, kahit betadine na lang, di nalulunasan kagad. Bukod sa kakulangan sa gamot at pasilidad, pati raw tubig ay problema sa ospital kung minsan. Malaking problema daw ito dahil kanya-kanyang linis pa raw ng CR ang mga pasyente. Nung dinala ko yung pasyente ko dyan, bumili ako ng muriatic acid eh. Ako pa naglinis, siyempre, hindi ka makakaihi kung marumi. Maraming nagpapatotoo sa reklamo ni Robert. Eh, sa labas maganda tingnan, pero pagpasok mo sa loob, tingnan mo yung CR, yung tiles, mangitim-ngitim na. Minsan yung mga higaan dyan, yung mga surot eh. Ito yan. Iisa lang ang sinisisi ng mga Samareño sa nangyayari sa pampublikong ospital sa Samar, ang pamunuan ng probinsya. Corruption. Yung pondo galing sa taas yan. Yung pondo, dapat inaano dyan sa ospital, binibili ng mga gamit, hindi binubulsa. Kahit pagod at gabing-gabi na, pumayag si Dr. Jaime Galvestan na mapag-usapan ang sitwasyon ng mga pampublikong ospital, lalo na sa Samar. Samar is my first love. No, the first time. I went there because there were like 5 municipalities without a doctor. Diba? Ngayon, out of the 21 towns, 16 towns have no doctor. Yung mga doktor, nag-nurse, pumunta ng abroad. Unang nahasa ang galing ni Dr. Galvestan bilang doktor sa Samar noong martial law. During that time, Samar, Western Samar was a real province in need during my early days as a medical doctor. Pero yun talaga, wow, the needs are 1,000 times more. And unfortunately, when there are people who should be responding, I mean, when I say that, people who are in power, but unfortunately, they are not. They are not responsive. I've never seen Samar in its worst state of health than now. Mas maganda pa raw ang pasilidad ng mga ospital sa Samar noong martial law kesa ngayon. Isang bagay na di maintindihan ni Dr. Tan. Parang yan, parang isa siyang lugar na just kinalimutan ng tadhana. It is the era of devolution. Local governments should have more powers. But unfortunately, the past 9 years, may talagang makikita mo talaga, local government did not care at all. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Dr. Tan sa pagtukoy ng ugat ng problema, masamang pamumulitika. Kung talaga namang gusto suporta ng government, maglalagay siya ng pera. Magtatawag siya, magre-recruit siya ng mga doktor, pupunta siya ng Cebu, pupunta naman, di ba? Ang daming medical schools doon, but it was not even in that, the 10 priorities of the local government. Hindi raw masisisi ang mga umalis na doktor at nurse na nagtatrabaho sa mga pampublikong ospital sa Samar. Wala ka pa makitang suporta, no? From local government. If you really want to work in the hospital, gusto mo magkaroon ng gamot. Gusto mo magkaroon ng supply. Wala, tapos dilapidated yung building. I mean, how can you be possibly encouraged to stay? And then, secondly, pagdating sa mga municipalities, wala pa rin mga kalsada, ang lalayo pa rin. I mean, the very towns where I was serving, wala pa rin kalye hanggang ngayon. Kung minsan sa Cebu o Tacloban daw dumidiretso ang mga ito dahil wala silang maaasahan sa Samar.
Ang mga walang panggastos, ipinagpapasa Diyos na lang ang karamdaman. Buo pa rin ang sampalataya ni Dr. Tan na kung maayos ang pamamahala ng lokal na pamunuan ng Samar, magiging maayos din ang serbisyong pangkalusugan ng probinsya. Your devolution is as good as your governor. I would say looking now and visiting as many provinces. In fact, sabi ko, meron pang poorer than Samar, but ang leadership is inspired. Talaga, makikita mo, meron pwedeng mangyari, di ba? Kung talaga meron gustong mangyari. Hindi naniniwala si Dr. Tan na walang magagawa ang pamahalaan sa problema ng mga Samareño sa kalusugan. Maaari raw makialam ang DOH kahit ang Department of Interior and Local Government sa problema kung hindi tama ang pamamalakad ng lokal na pamahalaan. The devolution law says na kung ang isang local government is failing to respond to the urgent needs of the population, it can actually take over. Alam daw ng DOH ang nangyayari dahil merong health scorecard ang lahat ng lokal na pamahalaan. Ang scorecard ang pamantayan ng mahusay na serbisyo sa mga ospital. Ang bola raw ay hawak na ngayon ng Department of Health. May pag-asa pang mabago ang mga ospital na bagsak ang scorecard. Political will lang ang kailangan, ang pangako ng kasalukuyang pamahalaan.